TNT Tropang Giga 2-0 na. At Triangle Opens ng Barangay Ginebra, WAEPEC sa TNT Tropang Giga. At Barangay Ginebra dapat mag-practice ng kanilang free throw shooting. Pero bago mga balitang yan, paki-like and subscribe. Ronda Toda para updated po kayo sa aking mga sports balita. Game 2 ng labanan TNT at Barangay Ginebra. 2-0 na ang TNT Tropang Giga. First quarter pa lang at ang hard start ng ginawa ng Barangay Ginebra. Lumamang man sila ng 7 points ay hindi rin ganun ka-epektibo kasi ang dali lang nahabol ng TNT ang kalamangan ng Barangay Ginebra. Basic basketball lang para sa TNT Tropang Giga ang laban nila kanina kontra Barangay Ginebra. Talagang easy lang tumira mga kanilang mga shooter, lalo na pagdating sa 3 point. Halos hindi man lang sila nahirapan. Di tulad ng Barangay Ginebra, hirap na hirap umiscore. Hindi makahabol ang Barangay Ginebra, lagi sila nalalamangan ng TNT Tropang Giga. Simple lang ang play ng TNT Tropang Giga. Yung pick and roll nila. Pag kumagat ang bantay ng Barangay Ginebra, naiiwan ng libre ang shooter ng TNT. Kaya madali lang para sa TNT Tropang Giga ang tumira ng 3 point. Gaya ng tira nila Calvin Optana, nila Jason Castro. At yung mga open shot ni Ronde Hollis Jefferson, talagang pinababayaan lang ng Barangay Ginebra eh. Dahil nga hindi na nila mahabol. Dahil pag nag-pick sila at mabagal ang rotation ng Ginebra, ay nalilibre talaga ang TNT. Kaya hirap na hirap talaga ang Barangay Ginebra kontra sa TNT Tropang Giga. Dahil nag-checkmate sila. Halos lahat ng mga play nila ay talagang hirap na hirap sila umiscore. Huling-huli talaga ang kanilang laro. Napakaganda ng game plan ng TNT Tropang Giga. Ang kailangan ng Barangay Ginebra ngayon ay pagbutihin nila yung kanilang player rotation. Kasi ang nangyayari, naiiwanan sila kapag nag-pick sila at nag-screen yung TNT at sumabay sila sa screen, naiiwanan talaga yung bantay ng Ginebra. Dahil ang bagal ng player rotation nila, ang bagal ng rotation nila, pag na-screen na sila, naiiwan na talaga ang TNT, kaya nalilibre. Yan ang dapat mag-focus ang Barangay Ginebra sa kanilang depensa. Kung gusto nilang makahabol sa series, ay kailangan nilang gawin ang lahat ng mga adjustment, especially sa kanilang free throw shooting. Talagang maraming crucial na free throw ang sinasablay ng Barangay Ginebra. Kaya kailangan talaga nilang mag-practice ng todo, especially kay Scottie Thompson. Mahirap kay Scottie Thompson, libre na, ipinapasa pa. Buti na lang sure ball yung pinapasahan. Paano kung di rin na ipapasok? Di sayang yung opportunity na libre ka na, ipapasa mo pa. Yan, sana mag-step up si Scottie Thompson. Talagang laking kawalan para sa Barangay Ginebra yung pagiging malamyan laro ni Scottie Thompson. At saka dapat mabigyan nila ng magandang play si Justin Noype Brownlee. Dahil hirap na hirap si Brownlee sa posisyon na binibigay ng coach, team coach sa kanya. Hindi yan yung kanyang posisyon. Kasi shooting guard si Justin Noype Brownlee, kaya hindi siya makatira ng outside shooting dahil nagpo-focus siya sa low post. Napakabagal ng rotation ng Barangay Ginebra pagdating ng ganyan laro. Kasi kapag nag-concentrate sila sa low post, nadodouble agad si Justin Brownlee, kaya hindi niya may pasan maigi yung bola. Halos nagpahirap ng gusto sa Barangay Ginebra ay ang veteran point guard ng TNT na si Jason Castro. Grabing nilalaro ni Jason Castro. Talagang pinakikita niya yung pagka-veterano talaga niya sa laruan. Napakagulang sa laro. Nakikita ang husay ni Jason Castro. At saka siyempre, yung kanilang super import na si Ronde Hollis Jefferson. Talagang napakaganda na pinapakita. Mapa-depensa, mapa-opensa. Talagang lahat ng angulo gumagawa talaga ng punto si Ronde Hollis Jefferson. Siguradong babawi ang Barangay Ginebra sa Game 3 sa kanilang Best of 7 series ng TNT Tropang Giga. Kailangan nilang manalo. Kasi once na 3-0 na ang lead ng TNT, talagang lubog na ang Barangay Ginebra. Malabo na sila makakabalik sa finals.